Hello guys, ang gagawin natin sa ating Honda Click ay magpapalit tayo ngayon ng ball race bearing. Ang ating motor ay meron ng odometer na 68,678. Tapos nararamdaman na natin yung kanyang ball race pag nalulubak tayo, lumalagotok. Kahit pag medyo lumiliko tayo sa mga medyo alanganing kalsada, naririnig natin yung lagotok. Kaya natin magpalit ng ball race bearing. Meron na akong nabiling ball race dito. Yan. Ang tatak niya ay Suntal. Pang Honda Click. Yan. Pang Click, pang Honda Beat FI. So, papalitan natin dyan. Ituro ko sa inyo kung paano magpalit ng ball race bearing. Tatanggalin lang natin tong fairings na to sa harapan. Dito sa fairings na to, para matanggal yan, meron lang tayong tatanggalin na dalawang tornilyo dito, ito at saka dito sa kabila. Ayan, cancel lang natin dito sa unahan, yung isa dito gamit yung star shape na Allen, tapos sa kabila tapos slide na natin ito pababa para itanggal yan. Yun. Ayan. Ito yung tatanggalin nating tornilyo. Ito yung pinaka-dowel niya na lock na ito. Para may angat natin itong manibela. 14mm na socket. Pagkapang luwag natin. Ayan. Yeah, pit. Lagyan natin ng impact. Nahirapan ako. Lagyan natin ng pakontra dahil umiikot lang yung nut sa kabila pagka ini-impact natin. Bago natin iangat yung manibela, baklasin muna natin yung gulong at saka yung tinidor para walang sagabal dun sa paghatak na itong manibela mamaya. Baklasin muna natin. Yun. Ayan. Tapos tatanggalin na natin yung lock dito sa kanyang tinidor. Walang kasyang tools kaya no choice kundi sinsilin muna natin to. Tanggalin natin tong pinaka-nut sa ibabaw. Ayan. Tapos meron tong lock. Parang dowel lock na to. Yan. Tataas lang to. Hindi to naiikot eh. Ayan o. Hindi mo maiikot to basta-basta kasi may lock kapag nakalock din sa ibabaw. Kaya natin ito tanggalin. Ay, maluwag. Maluwag na. Malaglag na lang to kusa. Ayun.
Ayan, oh. Ayan, oh. Sobrang kalawang na nung ano, bearing. Tanggalin natin yung mga bulitas na to. Tapos palalabasin na natin yung ano, lumang ball race. Uunahin natin yung ibabaw, pupukpukin. Ayun. Ito, lumabas na. Kinalawang na rin, no? Ubos na rin kasi yung kanyang grasa. Tapos sunod natin sa baba. So, natanggalan natin yung dito sa ilalim. Ayan, ito. Ang susunod naman yung tanggalin ay yung kapares niya na nandito sa may tinidor. Tanggal natin dito. Okay. Ayun. Tanggal na. Ay. Kinalawang na nga. Tapos linisin lang natin. Tapos buksan na natin itong ating bearing. Ayan. Ito yung sa pang ilalim. Sa ilalim to. Ito yung sa ibabaw. Yeah. So ayan. Yun. Ito yung ilalagay natin dito sa ilalim ng T-post. Ito sa unahan. Ayan, dito. Ayan. Bigyan mo natin ng grasa para maganda, swabe yung pasok. Yung nabili kong grasa, high temp. Nagkataon na walang ano. Pero mas maganda pa rin to, high temp. Pero pwede rin naman yung ordinary lang. Kasi hindi naman umiinit yung area na to. Ayan natin dito. Para swabe yung pasok niya. Ayan natin isuot. Gabitin natin yung lumang pantulak. Para hindi natin mapukpok yung bearing. Ayun. Ilagay muna natin to doon sa ilalim. Linisin muna natin. Natin ng grasa. Para maupo tayo ng maayos mailagay. Paupuin muna natin tong bearing sa ilalim. Pugpukin natin ng bahagya. Saka natin gamitin tong lumang bearing na panulak para hindi ma-damage yung bagong bearing. Pukpukin side to side para maayos ang paglapat ng bearing sa loob. So ayan, naupo na natin siya ng maayos. Oh. Pero ang lalim ng uupuan niya. Oh. Kailangan pukpukin mo lang ng pantay-pantay hanggang sa bumaon, hanggang sa mag-fit siya ng mahusay. Kasi once na tumabingi ito at umaandar ka na, yun, magluluko na naman yan, kakalabog na, kalalagitik na naman yan. So ayan. Okay na, sa taas naman yung isunod natin. So itong taas naman ang ilagay natin. Masama natin dito. Lagyan natin ng grasa bago natin iupo yung bearing para swabe pasok.
Ayun. Yan, ipantay na natin. Lagyan natin ng grasa. Saka natin isuot yung tinidor. Damihan lang natin ng grasa, mas maganda. Ilagay yung bulitas. Tapos lagyan ulit natin ng grasa. Lagyan natin ng grasa to para naka-ready na bago isuot yung kanyang tinidor. Yan. Ipapato na lang natin ito mamaya. Okay. Ready na natin yung mga tornilyo. Yung lock, yung nut. Ito yung pinaka-cover nya. Isin lang natin. Yeah. Ayan o. Pinuno ko na rin ng grasa yan. Marami na rin grasa bago isuot. Ayan. Tapos itong kanyang ano. Ayan. Yan yung kanyang cover. I-set lang natin siya ng tamang higpit. Yung hindi maluwag, hindi masikip. Yun. Suwabe lang. Hindi pa. Hindi pa. Kailangan may konting laban konti. Okay na. Sabi na yan. Tapos lagyan natin kanyang lock. Ayun. Then yung kanyang lock. Nut lock. Yan. Since wala tayong panghigpit, sinsil lang talaga muna. So ayan, ibalik na natin yung kanyang tinidor. Ayan. T-post. Tinidor ako ng tinidor. T-post pala. Ayan, swabe na yung kanyang galaw. Ayan. So ang gagawin na lang natin ay ibalik na tong kanyang manobela. Tapos ibalik na yung kanyang mga tinidor at gulong. Then, okay na tayo. Game. So ayan, tapos na rin tayo magpalit ng ball race. So ayan, smooth yung ikot niya, yung galaw niya. Tetestin na natin sa labas. Magliligpit na lang tayo ng mga gamit natin, kalat natin. Ito nga pala yung tinanggal nating bearing ngayon. Talagang kalawang na rin eh.
Pag ganyan kasing kinalawang na, maaaring yung mga bilog na yan medyo nagagasgas na, kaya hindi na maganda yung kanyang performance, nagluluwag na. Kaya pag nalulubak, nalalagutok tayo. Kahit nga pagka medyo lumiliko tayo, nararamdaman natin lumalagutok pag umiikot tayong ganyan. So ayan, so ganun lang naman magpalit ng ball race. Kung meron man kayong gamit sa bahay at gusto nyo mag DIY, gayahin lang yung video. Okay, salamat sa pananood kay Rider Garage. Ride safe lagi. Thank you.